Purihin ng Diyos, eto na naman po tayo muli. Si Pastor Sunny Lucaban, ang iyong pong lingkod. Nais kong lumago ka sa Panginoon at matutong manalangin ng mabisa ayon sa salita ng Diyos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay napakaganda sapagkat ito ang magiging daan upang masagot ng Diyos lahat ng ating panalangin. Ang kahalagahan ng panalangin sa Diyos. Ano ang paraan? Paano gagawin? Kailangan po natin itong pag-aralan. Ang Lord Healer of All Nation Church ay tutulungan kang lumago sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang buhay panalangin. Paano ba manalangin? Minsan nanalangin si Jesus sa isang lugar nang siya'y matapos sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan mo nga po ninyo kaming manalangin tulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Ito po ay sa Lucas, Kabanata 11, talatang 1. Tinuruan ni Jesus ang mga alagad kung paano manalangin. At kailangan din tayong matuto ayon sa pagtuturo ng Panginoong Jesucristo. Kanino ka lalapit kung ikaw ay mananalangin? No? Kanino po tayo lalapit? Sino ang lalapitan natin? Ayon kay Jesus, tayo ay lumapit sa Diyos Ama na nasa langit. Hindi po sa larawang ginawa ng tao. Hindi po sa ribultong ginawa ng tao. Sa Diyos na gumawa sa tao. Diyos na Espiritu. At sasambahin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Ulitin po natin yung pagkakabahagi natin ng salita ng Diyos. Minsan nanalangin si Jesus sa isang lugar. Nang siya'y matapos sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan nga po ninyo kaming manalangin tulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. At sinabi ni Jesus sa kanila, kung kayo'y mananalangin, sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang iyong pangalan. Naway maghari ka sa amin. Unang-una, sa Diyos Ama tayo tumawag sapagkat siya ang Diyos na mahabagin at makapangyarihan. Pero sabi rito, kailangan munang maging anak ka ng Diyos bago ka tumawag sa Diyos na Ama. Magkaroon ka ng karapatang maging anak ng Diyos. Sapagkat hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Nung nagkasala si Adan at si Eva, nahiwalay sila sa Diyos. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya kay Jesus ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sabi yan ng Juan, Kabanata 1, talatang 12. Kaya pwede mo nang tawagin ang Diyos na Ama dahil meron ka ng karapatang maging anak ng Diyos dahil tinanggap mo sa Jesus sa iyong buhay. Kaninong pangalan ka lalapit? O anong pangalan ang babanggitin mo sa iyong panalangin? Hindi po pangalan ng mga santo, hindi mga sikat na taong namatay o mga kilalang tao, sa pangalan lamang po ni Jesus. Sapagkat sa pangalan ni Jesus, He is Jesus, name above all names. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng labi ay magsasabi na siya lamang ang Panginoon. Sa ilalim ng lupa, sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa, si Jesus lamang ang Diyos. Walang pangalang binigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng mga tao, kundi sa pangalan lamang ni Jesucristo. Sabi ni Jesus, hindi na kayo kailangan magtanong sa akin sa araw na iyon. Tandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Ano man ang hingin natin sa pangalan ni Jesucristo, ibibigay niya sa atin. Kaya napakaganda po na tumawag tayo sa kanyang pangalan. Bakit? At ang sabi niya pa, hanggang ngayon wala pa kayong hingi sa pangalan ko, humingi kayo at kayo'y tatanggap ng malubos ang inyong kagalakan. Juan Kabanata 16, talatang 23. Ang ganda. Bakit kailangan sa pangalan ni Jesus?
Dahil sabi ni Jesus, sumagot sa Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Juan Kabanata 14, talata 6. Hindi ka makakalapit sa Diyos kung hindi si Jesus ang iyong Panginoon. Kung hindi mo siya tinanggap, kaya hihingi ka at lalapit ka sa Ama sa pangalan ni Jesus. Sino ang gabay mo sa panalangin? Kailangan may patnubay. Minsan din natin alam kung anong sasabihin natin sa panalangin. Ano ang tamang panalangin? Ang gabay natin ay kailangan. Sino po? Ito ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, ipapaalala niya sa atin ang salita ng Diyos. Tuturuan niya tayo sa lahat ng katotohanan. Papatnubayan tayo ng Espiritu ng Diyos sa panalangin. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, gayon din naman tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin sa paraang di magagawa ng pananalita. Roma Kabanata 8, talata 6. Kaya ito po, ano ang tamang paraan sa panalangin? Ito ang sabi ni Jesus, may paraan ang Panginoong Jesus. Ayon sa kanyang banal na salita, sundin natin. Sinabi ni Jesus sa kanila, kung kayo'y mananalangin, sabihin ninyo. Ano po yung sasabihin natin? Sabi niya sa Lucas 11:2. Ito po, sambahin mo siya. Una mong gagawin, sambahin mo ang Diyos Ama, sapagkat siya ay Diyos na mahabagin, sapagkat siya ang Diyos na makapangyarihan. Sabi rito, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Kaya una pong gagawin natin, hindi mo nahihingi, sasamba tayo sa Kanya. Sumunod ay purihin mo siya. Sa Kanya lang ang kapurihan, purihin mo siya sa Kanyang kabutihan, pag-ibig, at mga biyaya at mga kasagutan sa panalangin. Purihin mo siya at pasalamatan. Sapagkat ito ang sa iyo, ito pong sabi ni Jesus, sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang purihan magpakailanman. Amen. At sumunod sa panalangin ay magsisi ka sa iyong kasalanan, sa isip, salita at sa gawa. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi bingi ang aking tenga para hindi ka marinig. Hindi rin maikli ang aking kamay para hindi ko ang kasalanan ang nagiging hadlang kung bakit hindi marinig ng Diyos ang iyong panalangin. Kaya kailangan mong pagsisihan ang mga nagawa mong kasalanan sa isip, salita at sa gawa upang malinis ka ng banal na dugo ni Jesus. Sapagkat sinabi ng unang Juan Kabanata 1, talatang 9, kung kukumpisal natin, ipahayag natin ang ating mga kasalanan, siya'y tapat at banal na tayo'y patatawarin at lilinisin sa lahat ng kalikuan, sapagkat ang sino mang nagtatago ng kanyang kasalanan ay hindi magtatagumpay. Kaya nga, sabi ni Jesus, kasama ito sa kanyang pagtuturo ng Ama namin. Sabi ron, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa nagkasala sa amin. Patawarin mo kami sa aming kasalanan. Kaya po, yung mga nagkasala sa iyo, alisin mo na yung galit mo. Patawarin mo na sila. Kung ayaw nila magsisi, hayaan mo ang Diyos ang humatol sa kanila. Basta wala kang galit, wala kang pag-iiganti. Sapagkat sinabi ng Biblia, hindi ka patatawarin ng Diyos kung hindi ka magpapatawad. Kung mananatili ang galit at puot sa iyong puso, yun ang magiging hadlang. Kung hindi ka magpapatawad, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. So makatuwid, hindi niya sasagutin ang iyong panalangin. At sumunod ay dapat humingi ka sa lahat ng iyong pangangailangan. Doon mo lang sasabihin ang lahat ng iyong pangangailangan. Sa pambayad ng kuryente, ilaw, sa inyong pagkain, sa inyong damit, sa pangangailangan ng iyong mga anak. Ang sabi rito, sapagkat ang Diyos ay mahabagin. Sabi nga sa unang Pedro, Kabanata 5, talatang 7, pagkatiwala mo sa Diyos lahat ng iyong alalahanin sapagkat siya'y magmamalasakit sa iyo. Sabi rito sa Mateo 6:11, bigyan mo kami ng pagkain kailangan naman sa araw-araw nito. Gusto ng Diyos na ibigay ang iyong pangangailangan. Basta hayaan mo siyang maghari sa iyong buhay. Unahin mo siya sa iyong buhay. At isa pa, kailangan ka magtagumpay sa masama. Hilingin mo yun sa Diyos, ang proteksyon niya.
ang kanyang gabay upang pagtagumpayan mo ang tukso at pagsubok na nangyayari sa iyong buhay, ang mga atake ng demonyo ni Satanas. Sabi nga dito, sabi ni Jesus, ito ang dapat mong panalangin at huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Mateo 6:13. Hilingin mo lagi araw-araw na maligtas ka sa masamang gawa. Maligtas ka sa tukso, maligtas ka sa gawa ni Satanas. At sabi ng unang Pedro Kabanata 5 talatang 8, bakit? Sabi niya, maging handa kayo at magbantay sa panalangin. Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang layong umaatungan at aaligid-aligid na naghahanap ng masisila. Ngayon, magtapos sa pagpupuri at pananal. Kailangan purihin mo ang Diyos. Pasalamatan mo na siya. Maniwala ka na natanggap mo na ang iyong panalangin. Pasalamatan mo, purihin mo siya. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kalwalhatian magpakailanman. Amen. Yan po sinabi. Ito po'y makikita natin sa King James Version, Tagalog Bible. Kaya't sinabi ko sa inyo, sabi ni Jesus, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap na ninyo. Marcos, Kabanata 11, talatang 20. At kailangan po, para masagot natin masagot ng Diyos ang ating panalangin, kailangan pong sumunod ka sa Diyos. God's word, walk it out well. Masunod ang kalooban ng Diyos. Sa panalangin po natin, hindi kalooban natin masunod. Siya ang masunod. Sabi nga dito, ang iyong kaharian ay dumating, ang iyong kalooban ay mangyari sa lupa gaya ng ito ay sa langit. Mateo 6:10, sabi nga rito, the King James, Tagalog King James Version Bible. Sabi ng unang Juan Kabanata 3, talatang 22, tinatanggap natin ang anumang ating hilingin sa Kanya dahil sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Kailan ka dapat manalangin? Ano ba ang sinasabi ng Biblia? Sa hapon at umaga at sa katanghaliang tapat, ako'y dadaing at tataghoy at diringgin niya ang aking tinig. Awit, Kabanata 15-10. Ganun lang ba sa hapon at umaga, tanghali? Hindi lang yon. Sabi ni Apostol Pablo, manalangin kayong walang pati. Unang Tesalonica, Kabanata 5, talatang 11. Pagising mo sa umaga, sa hapon, manalangin ka habang kahit naglalakad, kahit nakaupo, bago kumain, bago matulog, kausapin mo ang Diyos upang patuloy ka niyang magabayan, maturuan, maingatan, mapalakas. Paano mananalangin? Ayon kay Jesus. Paano manalangin? Ayon kay Jesus, manalangin sa Diyos Ama, sa pangalan ni Jesus, sa gabay ng Espiritu Santo. Ano ang tamang paraan? Ayon kay Jesucristo, ating Panginoon. Una, sambahin mo ang Diyos Ama na nasa langit, hindi nasa larawan o anyo o ribul. Purihin mo siya. Magsisi ka at magpatawad sa nagkasala sa iyo. Humingi ka ng pangangailangan mo, hindi luho, at magtagumpay sa masama. Hilingin mo rin yun at magtapos sa pagpupuri at pananalig. At siguraduhin mo, sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Laging manalangin upang laging magtagumpay. Kaya kapatid, kailangan mong lagi kang manalangin sa Diyos upang lagi mong maranasan ang biyaya at habag ng ating Panginoon. Kaya ngayon sa oras na ito, nais kitang ipanalangin. Dakilang Diyos, dinadalangin ko ang kapatid kong ito sa pananampalataya na nanonood sa YouTube channel. Patnubayan mo siya, gabayan mo siya, at lagi siyang manalangin. Sa iyo tumawag siya sa iyong pangalan na tanging ikaw lamang ang tagapagligtas niya. Ikaw ang gumabay, mag-ingat, magpalakas sa kanya. Kausapin ka niya araw-araw at maranasan niya ang iyong biyaya at habag at pagpapala. Anumang kanyang problema ay malutas, anumang kanyang sakit ay pagalingin mo. At higit sa lahat, lumago siya sa pagkakilala sa iyo. Salamat po Ama sa pangalan ni Jesus. Amen. Hanggang sa muli, patuloy tayong mag-aral ng salita ng Diyos. God bless you.